Tandaan po natin ang mga kaparian ay ordained, no? Ordained priests. Itinalaga sila talaga, no, para sa pagpapatawad ng kasalanan in the presence, no, in the presence of Christ. So ibig sabihin, hindi naman sila nagpapatawad. Ating Panginoon sa Kristo nagpapatawad. So yung kapangyarihan naman yun, hindi naman po doon dahil sa istola, kapatid, no? Kung nakikinig ka man ngayon, kung anytime po, kahit saan, kahit nga sabi ni Father, kahit saan daw siya, kahit wala yung dalang mga istola, kapag may gustong magkumpisal, talagang pinapakumpisal niya dahil ano sabi niya, abay baka panagutin ko pa yon, baka mamatay yun mamaya, mananagot ako. Tama, sin of omission yun, no? Kasi may pagkukulang si Father doon. So hindi doon, of course, yun ay sign of authority yung istola, but kung wala siyang istola, ibig pong sabihin nun na hindi niya siguro dala yan o, o gusto niya lamang na talagang mas makinig pa sa yung pangungumpisal. Wala nang problema yun, lahat po yun valid, no? Kung ano man ang gawin ng, sabi nga ni Jesus, ano man ang pahintulot niya sa lupa, pahintulot sa langit. So, pwede, valid ba yun? Of course. Pwede po yung kapatid. Yung mismong pari naman na ordinahan, no? Hindi naman doon sa istola lamang. Yun po kapatid, Bro Jando. Okay, next na tanong naman from 2860. Hi po, Brother Jando. Andito po ako sa Abu Dhabi ngayon. May tanong po ako, kaso nangungumpisal po ako nung isang araw. Pagkatapos pumunta ako ng Adoration Chapel. Nagdasal tapos bumalik ako kanina dahil parang sinabi sa akin ng pare na kung araw-araw daw po ba ako nagro-rosaryo. Sabi ko, opo. Tapos nung bumalik ako ng Adoration Chapel kanina, pag-start ko ng rosary, pinawisan ako ng todo. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Hanggang natapos ako, hindi ako tumigil nagdasal. Binasa ko yung Deliverance Book ni Padre Sikia, page 98. Prayer for physical healing at cleansing prayer, page 100, doon huminto ang pagpawis ko. Ano po ba ibig sabihin noon, Brother Romer? Magandang gabi, Bro Jando. So, yung mga ganun na mga pangyayari na pagkatapos mo na magkumpisal, tapos bigla kang pinawisan, meron po yung yung hold, yung demonyo, yung mga unclean spirits sa iyo. So, it's either po, nandun ka po sa yung may occultism ka ba na involved, at saka, kasi, ang pinaka-importante po kasi, sa lahat ng po, yung confession. Kasi one good confession is more than hundreds of exorcism. So pinaka-importante po pala yung confession, yung good confession, kasi doon nawawalan ng hold yung demonyo. So once na nag-confess ka na ng buong puso, tapos nag-pray ka ng rosary na ayaw mo na talagang gawin ulit yung mga kasalanan na yun, sigurado, reaction po yun. Reaction po yun sa ginawa mo na good confession. It's either good confession. Kasi once na ang total renouncement kasi is yung conversion. Pagka yung conversion, ayaw mo nang balikan yung kasalanan na yun, yung mga demonyo, mawawala sila ng stronghold sa'yo. Kaya sila nalalayo sa atin, sa ating buhay, kasi yun ang pinaka-importante, na yung conversion. Tapos tingnan mo yon, yung mga openings nyo po, ano po yung dahilan kung bakit ka nagkasala, bakit pa ulit-ulit yung kasalanan. Kasi nga, sabi natin kahapon na yung mga unholy ties, yun po ang isang dahilan kung bakit yung mga kasalanan natin ay palagi na pong paulit-ulit na nangyari, dahil po wala po tayong proper renouncement, yung sa nasabi natin kagabi, na yung binigay ng mga ex natin, sa mga ex ninyo natin, yung noon, yung mga kasalanan na outside marriage, tapos may binigay sila na engagement ring daw, tapos hindi nangyari. So yung mga yon, kung gold yon, tunawin niyo po, i-deform, tunawin, tsaka ipagawa sa iba namang singsing. Pwede yon. Basta inano mo, yung ni-renounce. Tapos iwasan yung kasalanan na nagtutulak sa iyo na paulit-ulit ka sa kumpisal. Kung magkumpisal ka naman ulit, yung iba na naman yung kumpisal, hindi naman yung paulit-ulit. So, ganun po, kapag prone ka sa mga kasalanan na ganyan, na once na ikaw lang mag-isa, lumayo ka doon na ikaw lang mag-isa. Dapat pumunta ka sa kaibigan mo para malayo ka sa mga kasalanan.
So yung mga ano mo, yung na-experience mo doon sa ano, doon sa adoration, isa po yung sign na ano po, may reaction doon sa pagkumpisal mo. Nawala ng stronghold yung demonyo sa iyo, nag-deliverance ka, gumaan yung pakiramdam mo kasi nakikita namin dito sa Office of Exorcism pagkatapos ng deliverance, grabe yung mukha nila nung hindi pa na-deliverance eh. Ano, yung parang bagsak na bagsak, stress na stress, parang nasa ilalim sila ng ano eh, yung butas galing sa pagkaaho nila, grabe ang ganda nila. Maliwalas yung mukha nila. Lahat talaga nawala yung bigat ng kanilang mukha, masayahin. Yun po ang resulta ng yung conversion, tapos yung sa prayers, kasi meron po tayong ano, yung 7 hours of spiritual healing and liberation. Ito ang ayaw ng demonyo eh. Ano na lang natin, kung meron nang magtatanong tungkol dito ulit, ano natin, itatopic natin to kasi ito ang pinaka-importante kung ito hindi na tayo kailangan ng exorcism. Hindi na natin kailangan ng deliverance. Once na ma-process po na masunod po natin yung 7 hours of spiritual healing and liberation, yung shields. SHIELDS, yung spiritual canopy natin ito. Ito yung, kung merong magtatanong nito, discuss, mataas kasi ito. Kaya kailangan po ito, kasi ito ang pinaka-importante na once na alam mo to, no need na po yung punta ka ng exorcism. Once na yung alam mo to, na pamamaraan na to, ito ang tinuturo ng ating mga exorcista. Once na malaman mo to, completely, nasunod mo to, automatic, totally healed ka po. Yung sa ano pa lang, 7, yung shields, SHIELDS, tatapik natin ito kung merong time. Ito ang pinakamaganda. So, yun lang po, sister, kasi yung nakafocus ka sa tanong mo na bakit ako nagre-react, yun po, good sign po yun. Kasi once na nag-react ka, maliwalas yung pakiramdam mo, liberated ka po. Kung wala ka ng reaction, kasi merong nangyari dito, pagka sa deliverance prayer, hindi nagre-react, pag uwi sa kanila, nagre-react sila. So, ganun po, sister. So, good sign na pumunta ka ng kumpisal, yun po ang pinaka-importante. Kasi sacramentals lang po yung exorcism and deliverance. Ang pinaka-importante, sacraments. Yun lang po, bro. Back to you, bro Jando. May tanong din dito, Brother Romer, willing ka na ba tumanggap ng topic? Ano? Willing ka na ba tumanggap ng topic? Ha? 7 hours of spiritual healing and liberation. Maganda to, bro. 7 sige, hours. Araw. Sige, i-assign kita dyan i-assign kita dyan. Okay, ito naman tayong ngayon sa next naman from JR. Sabi ni JR, bro, good evening. Ano po ang i-pray para mag-qualified po ako sa indulgence? And need po ba talaga i-complete ang 8 days na pupunta sa cemetery? Paano pag 3 days lang? Okay, Brother Angel Santos, sa'yo ito. Well, yun po kasi yung turo ng simbahan, at least 8, no? So, hindi natin masasagot kung less than that. Pero, alam niyo, kung sa cemetery, yung pagdarasal naman, kahit ano naman yan, especially you can pray the rosary. Kami, yung ginagawa namin, we pray the rosary pagka nag-ano kami, no? Ano pupunta. And the intention, of course, sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, kapatid. So, wala naman specific. Mayroon naman binibigay din actually sa church. Mayroon silang binibigay ng mga iba't ibang prayers. And at the same time, pwede nyo rin pong i-check sa internet what is the best prayers for the souls, no? Actually, lahat yan dapat hindi lang po yung kamag-anak natin, no? Dapat lahat din, all souls in purgatory. Kasi paano naman yung iba? No? Kumbaga, total nandun na tayo, nagdadasal na tayo, no? But ano ba yung exact na prayer? Maraming mga prayers po ang simbahan. Napakaraming yan, no? You can always pray yung mga
yung mga devotional prayer natin, no, like the rosaries, and at the same time i-intention nyo, no, intention nyo yung ano natin. Marami po tayong pwedeng i-ano, you can check the internet at pwede rin po sa simbahan may binibigay sila ng mga prayers para sa mga souls in purgatory, kapatid. So yung sinasabi ni Bro Wendell lagi, yung walo, no, magkaroon ng plenary indulgence. Hindi po natin masasabi kung tatlo lang na pwedeng maano yun, no? Magkaroon ng plenary dun sa tatlo. Hindi natin pwede sabihin yan, but ang pinaka ano rito, essence kasi ng turo ng simbahan talaga in general is praying for the souls talaga, praying for the dead, praying for their souls. So kung hindi po kaya, everyday na lang, ipag-pray natin yun, pagising sa umaga, sa rosary, isama nyo sila. At lahat po ng prayer nyo na ginagawa nyo everyday, isama nyo na rin po, no? Para mas maganda. Kasi kung di naman kaya, siyempre wala naman po ano sa simbahan yon. Pero mas maganda, and at the same time, di ba ngayon naman, binibigay natin yung mga departed loved ones natin, mga pangalan, no, pwede kang pamisa o minsan binibigay yung pangalan, dinadrop dun sa ano, tapos binabasbasan na ni Father. Maraming mga activities po ang simbahan ngayon na pwede natin gawin. Marami po yan para sa mga kaluluwa, sa mga mahal natin sa buhay, kapatid. At marami rin dasal na pwedeng idasal. Isa na po yun ng rosary din, no? Pwede kayo mag-Bible study doon at pwede lahat po ng, kasi sa rosary kompleto no? May profession of faith, may Our Father doon. So, pwede kayo magdasal ng novena, no? No, novena prayer or lahat po, no? Lahat po na pwede nating idasal kung may time lang talaga at importante yung seryoso po tayo. Yun po, kapatid, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. And then, move naman ako ngayon. Dito naman tayo kay Rachel. Sabi ni Rachel, good evening po. Tanong ko lang po, okay lang po ba sumali sa trick or treat? Trick or treat! Okay. Ibigay to kay, Brother Wendell Talibong. Brother Wendell Talibong, good evening. Brother Wendell, hello. There pa you. Here na me. Mukha yata yung devil of Brother Wendell Nalang ibigay na lang kay, kay Brother Romer. Brother Romer, pwede ba sumali sa trick or treat? Sandali, bro. Ha? Piano mo lang kay Bro Angel, sandali. Share ka? Okay. Brother Angel, pakisagot, Brother Angel. Actually, ni-research ko ngayon lang yung tanong mo, no? Wala namang problema yon, no? Kasi ang ano natin, yung purpose natin. Sabi ng simbahan, there is no problem about participating Halloween, but not, hindi, wag lang siya dun sa pagan part, yung bawal yung costume, no? Mag-costume ka ng ghost, no? O yung mga nakakatakot. Yun po yung bawal. Pero yung trick or treat sa mga bata na ano lang, lalo na yung costume niya, ano lang, no? Actually, dapat saint. Yung iba naka-Batman, dapat naka-pang-saint. Wala po problema yun, no? Wala namang problema yung trick or treat na yan. As long as walang ano, no? Wala namang, ito nga, nire-research ko siya. So, sabi ng Catholic Answers, wala namang po problema doon, wala namang kasalanan doon. So, ang magiging kasalanan natin diyan yung naging problema kapag tayo ay pinagsusuot natin yung mga bata, nag-trick or treat sila ng ano, ng costume ng yung nakakatakot, yung po yung bawal, kapatid. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. And then, meron pa rito. Ito ay galing kay Supra. Sabi ni Supra, Bro JD, maayong gabi. Anong prayer po ba ang dapat gamitin sa pagdalaw sa puntod? Salamat. Brother Angel, sa iyo ito, Brother Angel. Yun na nga po, no? Sinagot na natin yung kanina, no? Ang simbahan may binibigay din sila sa amin, may binigay nun ng mga different types of prayer. But ang pinaka-common na prayers na pwede natin dasalin din, kami noon, kapag kami magkakapatid, pag nandun, of course, sinuumpisan namin sa rosary. And in between that,
yung prayer intention namin, yung intention sa mga yumao. But muli, uulitin po natin, no? Kapag po tayo nagdadasal sa mga departed loved ones natin, ipagdasal na natin po lahat ng mga nasa purgatorio. Kasi, di ba, paano naman yung iba, no? Kung ba, pinagdasal mo lang si nanay, paano naman po yung iba na nagsasuffer? No? So, lahat na po, ipagdasal na po natin. Kahit anong prayer yan, as long as a prayer ng simbahan, you can always pray in the cemetery at meron din naman mga specific prayer ang simbahan. Pwede ewan ko kung nakahingi na kayo ng ganun. But wala naman pong, hindi naman siya mandatory na ito dapat. Hindi po, no? Meron ako, So, bro. ayan, si Brother Romer yata meron siyang may bibigay. Sige, bro. Hingi na lang, bro. O, hingi na lang, bro. Ipapasa ko na lang. Ipopost ko na lang. O yan. So Tagalog ba siya o English, bro? Ang pwede English po yata, bro. may ibibigay mo. O yun, i-post na kailangan I-post niyo, ko, bro. screenshot niyo na lang. Ayan. So isa to sa pwedeng idasal yan. No? Marami pwedeng idasal, but isa to sa pwedeng idasal daw. Binigay siguro na simbahan nito kina Romer. Yan po yung sinasabi ko, no? Ang simbahan nagbibigay ng mga prayer for departed loved ones. So, ipapost mo kay Bro Romer, kay Bro Jando, tapos Okay, bro. ipa-screenshot natin sa mga nanonood. Opo. Yes, bro. Okay. So, ito naman tayo ngayon kay ano naman, Mary Malyakala. Hello po, palagi po ako nagigising na madaling araw. May ibig sabihin po ba yon, Brother Romer? Okay. Yung mga nagigising ng madaling araw, depende po yan. Kasi meron naman talaga na may insomnia, natural. Kaya nga palagi po nating inuulit-ulit kung may dalawa yung sakit po natin na mayroon tayong natural illness tsaka preternatural. Yung preternatural illness galing po sa demonyo. Kapag naibsan naman yung harassment mo through sacramentals, yung exorcism oil, water at saka salt. Pagka nakatulog ka niyan, demonic harassment po 'yan. Kahit demonic harassment 'yan. Pero kung grabe na isang baso na ng asin na nakain mo pero hindi pa rin hindi ka pa rin nakatulog, sakit na po talaga yan. Insomnia po yan, yung natural illness. Kasi kahit nga dito kapag minsan nga ako pagkatapos ng dito sa punto por punto, para na rin parang ulit-ulit sa isip ko yung mga pinagsasabi ko dito. Parang matagal ka talaga makatulog kasi expose yung sarili mo sa gadget, ganyan. Naapektuhan talaga yung natin, yung sensory nerves doon sa ano ba yun, nakalimutan ko doon sa ating utak kasi yun ang nagdi-determine ng day at saka night. Meron yung nakalimutan ko lang kasi na topic yan namin sa klase namin sa reflexology. Meron yan na siya ang nagbabalance, siya nagdi-determine sa utak mo na it's either night na ba or day. So once na expose ka sa ilaw, tapos yung mata mo naka-expose din sa doon sa gadget, yon, madidistract yung sensory nerve sa mo, yung sa pagtulog mo. Kaya po hindi po natin kaagad na i-balance po natin, tingnan po natin. Kasi kung yan, yung galing sa demonyo, pagka nalagyan mo ng asin yung ilalim ng unan mo, tapos nakatulog ka, demonic harassment po yan. Kasi ang time po sa demonic hour, 12 to 3, ganyan po talaga sa mga lahat ng mga hinaharas, mga pusas at saka yung grave oppression, doon po sila nagigising. Pero kung hindi ka naman nakatulog kahit na meron kang sacramentals, magpa-check na po kayo sa doktor. Kasi yun po talaga ang proper sa spiritual sa exorcism and deliverance ministry. Kasi hindi po lahat dinidemonize po natin kasi meron tayong natural illness. Marami nga dito, pagka tinanong namin, kumusta ka? Bakit ka pumunta dito? May ubo po ako, Brad. Minsan nga, may sabi, may utang ako, Brad.
Sabi ko, mali yatang pinasukan mo, hindi po kami magbabayad ng utang sa iyo. So, ganon, yung parang hindi nila nakukuha kaagad kung ano talaga ang purpose ng ministry na to. Kasi ang dami lang dito, masakit lang tuhod, pero wala namang na 80 years old na. Tinatanong namin, Nay, anong gusto mo? Babalik ka ng 16 years old? Kasi 80 na eh. So normal po na masakit po talaga yung tuhod. Mahirapan ka po talaga na lumakad. So ganon po, dapat malaman po natin na once na okay ka doon sa sacramentals, naibsan yung mga stress mo, nakatulog ka, demonic harassment po yan. Pero kahit na walang nangyari doon sa sacramental, sa prayer, magpa-check up na po kayo sa doktor. Yun lang po talaga ang i-advise po namin. Back to you, Bro Chando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel. Ito na naman tayo ngayon sa naka-raise hand, si Ate Lenita Bayona. Ate Lenita Bayona, good evening. Yes, good evening, mga Yes, brother. ate. May sipon lang kasi nag-change ang weather dito sa Dubai. Salamat. Sipon? May sipon ka, te? Yes. Ano yun? Salamat. Uso yun, uso. Uso. Salamat sa Diyos at nakapasok uli ako at saka nabigyan ako ng time. Dito lang ako sa dagat kasamang alaga. Kumusta ang mga brothers? Si Brother Romer ang gusto kong sumagot nito at saka gusto kong hingiin yung FB accounts niya para masubaybayan ko siya. Ganito, may kaibigan ng amo ko, tuwing pupunta kami pero 2 times pa lang naman, meron siyang mga rebolto na parang boda pero may mga sungay. Pag nasa loob ako ng bahay, sumasakit yung ulo ko. Pag lumalabas ako, halimbawa napunta kami ng park, nawawala. Tuwing papasok ako ng bahay ng kaibigan, ng amo ko, sumasakit. As in talaga bigla na lang, ano kaya ang dapat kong gawin? Anong meron doon sa bahay na yun? Kasi ang mga rebolto niya yung mga boda, pero may mga sungay. Ay, nababahala ako tuwing pupunta kami doon. Hindi naman pwede na hindi ako kasama kasi may bata. Salamat kung may sagot, Brother Romer. Please, guide mo ako. Okay po. Yung sa mga ganoon po, sister, marami na kami ditong kaso na kapag pumasok sila sa isang lugar na infested, ang nangyayari po sa kanila, sumasakit yung ulo at saka nagsusuka. Ang tawag po namin ang tawag po namin sa kanila, mga absorbent, ina-absorb nila yung mga lugar na infested, yung sa infestation, contaminated. So absorbent sila, ibig sabihin na na-absorb nila kung ano ang nandun. Kahit yun pa, first level pa po yan. Ang pinakadelikado po, kasi once na nalaman mo na yung ano ang nangyari sa lugar na yan, for example, there's a murder, tapos merong sexual, yung skandal na nangyari dyan sa lugar, tapos alam mo, tapos nalaman mo na yung kasalanan ng iba, delikado na po yan. Tumataas na po ang level ng pagka-absorbent. Ang dapat na po natin gawin dyan, kasi baka meron po kayong opening sa buhay mo. It's either promise, galit, yung mga yung kulang po, yung sa family na hindi po nagkakaisa, broken family po. Tapos yung emotional yung stress po, yung po kayo, yung pinapagalitan ba kayo ng nanay noon? Tapos yung yung madali kang emotional po kayo, sensitive po kayo, tapos nadala mo yan hanggang sa paglaki. Yan po siguro, yan po ang pinaka-opening po natin kung bakit ka nagkakaganyan. Minsan din open yung third eye, yung psychic ability, pero hindi naman yung pinaka-highest level. Nagsisimula pa lang yan, yung pagka-absorbent mo. So ang gagawin po natin dyan,
kung merong kumpisal man po sa Saudi, parang mahirap po yata may kumpisal, di ba? Nagko-confess naman ako. Dito ako sa Dubai. Actually, nagko-confess Sa ako. Dubai, meron Um, dyan pala. Oo, twice a month. Minsan nga, every week, Maganda. pag mayroon talagang nag-a-adoration yun ako. po. Basta tuwing kasi hindi siya Katoliko. Hindi ko alam kung anong meron sa mga sa bahay niya kasi puro mga rebulto niya, mga ganyan. Tapos yung parang Ano yun po yun, sister, yung meron ka po talaga na meron po kayo talaga yung sa psychic ability nyo po, baka namanap mo po yan doon sa mga ninuno mo. Kasi okay. ganun, ito ang maganda dito sa Exorcism and Liberation kasi meron naman, halos naman kami dito, yung mga deliverance minister, meron kami mga experiences sa wala pa kami dito sa team. Oo. Meron nga iba namin, mga occultism, yung mga albularyo noon, meron kaming liberated na mga possessed, tapos sila nagpapalayas na ng demonyo, totally healed sila. Experience po namin yan, na kahit na ako noon, once na makapunta ako sa lugar na pinaduguan, magtataka na lang ako, bigla akong nahilo, magsusuko ako, nadudual. Pagkatapos niyan, may makita na po kami na yung mga itim, mga ganyan. Open yon ang psychic ability. So ang ginawa lang namin, tinitrace namin kung ano talaga ang pinaka-opening ng aming, yung sa aming sarili. Meron nga iba sa galit yung hatred. Doon pala nagsisimula yung oppression. Ino-oppress tayo ng demonyo dahil sa mortal sin po natin. Tapos, yung nawala na po tayo sa faith po natin sa Katoliko. Yun po ang nangyari sa amin noon. Nawala kami sa faith, may mortal sin, tapos hindi na kami nagdarasal. Yun ang dahilan po kung bakit na-oppress, nakapasok yung demonyo. So ang gagawin po natin dyan, i-process po muna ang yung sarili kung saan ka po pasok doon sa sinabi ko ngayon. Kasi ang pagkatapos mo yun na masuri mo yun, yung mga openings na yan, forgive, forget, love, saka tanggalin yung mga hatred, kahit na hindi mag-sorry, yung forgive them even if they are not sorry, holding on to anger on hurts you not them. So wag na po, kahit na hindi sila mag-sorry, ganyan, at least na napatawad mo sila, pinagdasal mo sila. So yun po ang pinaka-importante po sa yung sa step by step natin na gagawin. Pagkatapos po, na-clear na po lahat, alam nyo na yung openings, na mo na yon, yung natama mo na yon lahat yung sarili mo, punta ka po, mag-prayer ka ng deliverance. Gamit ka po ng yung sacramentals. Kasi ang pinaka-importante po talaga, 100% po yung yung grasya, 100% po yung healing once na ikaw po personal ang nagpi-prayer. Kasi even sacramentals lang kasi to yung exorcism and deliverance. Sacramentals to. Ang pinaka-importante kasi yung sacraments, yung confession, yung dasig. So, once napasok ka po doon sa sacraments, naglilid ka doon, tapos na mo yung sarili mo, yung na-process mo yung sarili mo, yung sinabi ko sa iyo kanina, paano mag-process, mag-deliverance ka. Isang beses lang deliverance mo, totally healed ka po. Bakit? Matatanggal yung hold ng demonyo sa iyo Mag-practice ka na yung prayers, kasama na yun doon. Tapos mag-rosary, kasama na yun doon. Yung prayer po talaga, yung practice po talaga ng virtues. Tapos once na process mo na yan, mag-prayer ka ng deliverance, tapos inom ka ng exorcism oil, water, salt, gamitin mo yan lahat ng mga yung sacramentals po natin dito sa simbahan, na binigay ng simbahan. Totally healed ka po. Yun po ang talaga pinaka-importante. Kasi ang dami po dito, ano po sister? Yung pag nagla-live si Father Darwin o kahit sinong priest na nagble-blessing ng sacramentals, meron po ako niyan. As ka brother, kasama nga ako sa yung mga sa prayer warrior dito ng Middle East chapter, lahat ng prayer. So nagjo-join ako kasi kasama na ako dito sa, kumbaga member na ako.
Pero nagtataka lang ako kaya minsan sabi ko ayaw kong pumunta doon sa kaibigan mo. Hindi pwede kasi may alaga akong bata. Pero kasi yun ang nararamdaman ko talaga, yung parang ang sakit ng ulo ko tapos naduduwal. Pag lumalabas ako ng bahay, nawawala. Sabi ko, ano Opo, ba? kasi Ano ba infested yun? po yung lugar. Kapag ka liberated ka po doon sa sinabi ko sa iyo kung paano po talaga gagawin, once na Mm-mm. maliberate ka po doon, kahit na ano pang infestation, pagpasok mo lang doon sa bahay, kumpleto ka sa protection prayer, kumpleto ka sa lahat. Nung Mm-mm. sinabi ko noong una pa sa iyo, Mm-mm. sister, hindi ka na magre-react. Siguro magre-research ako sa aking mga kanununuan. Kasi Ah, ang naalala ko, yung mother ng nanay ko, pag nagpapaanak daw yun, kahit sa amin sa Samar, yung kumadrona, partira ang mm, tawag. Yung kahit so, may ganito yun. kambal daw na, chisels, Oh, gano'n, napapaanak daw oh, yun ng ano, lola sister, ko. ito yun, Siguro, sister, na-consecrate ka mm, niyan. Na-consecrate ka niya nung buntis ka pa. Ang daming oh, nangyari dito, ang daming nangyari nung dito na ibinubuntis ako ng consecration nanay po. ko. Ganito po yung sister. Okay. Once na buntis yung mama mo, tapos pumunta siya Mhm. ng albularyo, nagpahilot siya sa kumadrona na merong spells, merong orasyon. Yung nanay niya, lola ko. Ano yon? First consecration yon ng Mm, ng bata doon sa tiyan. Second hilot, okay. pagpunta doon, merong Okay. ginawa na ritual. Second, Mm, yung contamination. mm, Pagdating ng consecration, pag mhm, tatlo na yan, sigurado po matatamaan talaga ang bata niyan. Kaya yung mga bata na na-consecrate doon sa buntis pa yung nanay nila, sigurado mm. open po yung psychic ability ninyo. Yun po ang Ah, dahilan kasi yung mga seashells ng mga ganyan ginagamit nila yung mm, oil na galing sa mga mm, ahas, sabi nila pagka pinunas mm. daw sa tiyan ng nanay bigla lang gumaganon Nanay. lang daw yung anak, diretso lang Anak. daw labas, Mm, luwa talaga. oh, So ganun oo. po, once na nangyari po yan, tapos pinapausukan pa kayo ng insenso Mm, na merong mga buhok, tapos yung ah, mga bulaklak na galing doon sa patay kasi minsan pagka bumisita yung mga buntis doon sa mga mm, may lamay, kumukuha sila ng doon, bulaklak doon, tapos tinatago nila. Pagka malapit na sila mga anak, lahat ng mga bagay, yung mga pagsuklay nila may buhok, tinatago. Yung mm. mga yung mga Oo. yung balat ng ahas na ilalagay din. Tapos sinusunog yan, pinapausok sa kanila. Delikado po Ah, yon, consecration po yon sa demonyo. ibig sabihin mayroon ako noon. Talaga po, meron yan. Ang dami. Kahit Kasi na ako, na-consecrate may naman kami doon. tiyuhin daw. Okay. Ang nanay ko, 'di ba, tiyuhin niya yung kapatid ng nanay bali kapatid ng lola ko. May kambal daw yun na ahas. O yan Ang po, kapatid kapag niya. ganyan, mga Pero totoo demonyo po daw yan. yung kasi sabi ng nanay ko, nauwi daw yun pag nasa unan. Nung maliit pang nanay ko, pag kinikwento, ibig sabihin sa mga kanununuan ko yan sa mother's side. Oh my God, paano yun? Wala na sila, puro patay na. Kaya nga po sister, yung Oh, confess all occultism, i-confess mo po lahat ng mga ah, i-renounce lahat ng mga occult practices. I-confess nyo po yung occult practices, okay. occult people, occult places, occult objects, Mm, lahat po i-confess. mm, Kasi pumunta ako ng albularyo, lahat. mm, I-renounce nyo po kung sino yung mm, lolo mo na for example, siya mm, ang albularyo, i-renounce mo. Sabi mo, mm, I mm, renounce mm. Mga tiyuhin. mga tsuhin, sino yung Mm, nandun po yan sa mm. page 69 ng Kahit walang handbook, pangalan. yung pangalan po nila. Ay, paano yung kung hindi ko alam mga pangalan eh. Pwede, Yung all ano my lang, lolos, yung mm, all my lolos practicing yung mga occult ritual, Oko. Mm. albularios, all my Ay, all the albularios, mericos, mm, mga ganun. So i-ano mo mm, lang, sir, i-renounce mo, tapos mm. mag-practice ka yung sinabi ko, hindi ko na ulitin, Okay, i-practice mo oo, alam ko na. practice mo Okay, lahat yung tandaan ko. wala kang right I-play o ko na lang itong video na wala to kang uli. Kasi, authority, wala kang mm, authority na magsabi doon sa yung sa bahay, yung may bahay na kaya nga, tanggalin yung mga buto. Wala kang kaya authority po nga, yan.
Kasi nung unang bahay nila, ganun din, pumunta kami doon. Yung pangalawang bahay kasi lumipat, ganun din nararamdaman ko. Ibabalik kami sa Friday kasi may party ang mga bata. Parang iniisip ko yung sabi Magdala ko, ka lang gusto po. ko, Magdala ka lang po ng exorcism oil, exorcism salt. So bago ka pumasok sa okay, bahay, sa inom ka bahay. muna, protection prayer. Yun lang po unan mong gawin. Tapos pagkatapos Okay, po, i-practice mo yung sarili mo. Pinaka-importante okay, practicing sa sarili. Kasi pagka diretso okay. tayo ng deliverance, baka mataranta ka, hindi mo na alam anong gagawin mo dahil nag-react ka na. Mhm. Yun ang pinaka hindi Okay. po natin gagawin. Dapat alam po Yung, natin yung mhm. step by step. Yun po. Yung healing prayer lang, pwede na yun. Opo, healing prayer, yung sa body, mind, soul, and spirit. Ang soul, oh, ang spirit. Saka yung isa pa, ano ba Opo, to? yung sa canopy po, sister, yung sa, yung, ano po yon sa, meron po yan. I-pray mo yung page 204, yung ah, sa third eye. Tapos yung sa prayer or spiritual canopy, sa page 190. I-pray po. Okay, Ito ha, okay. 164 to 193. 193. Yes. Okay. Tapos, bago ka mag-prayer ng deliverance, i-process mo muna ang sarili mo, i-renounce mo Mm, properly lahat ng mga mm, mga occult practices niyo po. mm, Tapos, mm. magka-proceed ka po doon sa deliverance prayer. Huwag po diretso ha. Kasi baka Okay. mataranta ka sa Mm, mangyari sa iyo. Hindi mo alam ang okay. mangyayari. So, ganun lang po, Okay. sister. Okay. Okay. Ay, salamat. Kasi nag-aano na naman ako, sabi ko, anong babalik kami sa Friday, makakaramdam na naman ako ng ganyan. Thank you, Brother Thank you Romer, po. thank you. At salamat talaga, sabi ko, bababa ako ng beach, sabi ko sa amo ko, dadalhin ko yung bata para, pero ito ang purpose ko talaga. Sabi niya, okay, sige, buti pinayagan ako kasi wala akong time makaano mula nung nanganak. Wala akong time na mag-zoom na katulad, hindi katulad nung buntis pa siya ng araw-araw. Ngayon hindi. Kaya sabi ko, Lord, sana meron akong time kasi kailangan kong malaman anong meron sa akin. Thank you, Brother Romer. Thank you po. Salamat, God bless Brother po. Jando. Salamat, Brother Angel. Sa inyo lahat dyan. Thank you. Bye-bye. Nagising na halaga. Okay. Okay, thank you sa iyo, te. Sa iyong magandang katanungan. So, bago ko pagpatuloy yung ating tanungan portion sa Zoom, meron pang tanong dito from WhatsApp. Sabi niya dito, Naami Santo Niño Palaboy. Unsay sakto nga buhaton ug sakto na prayer para ma-dispose siya. Thank you. Okay, Brother Romer, pakisagot. Okay. So, ganito po. Hindi pa ako nakapag-post po. Sorry, hindi pa ako nakapag-post paano i-break. So, ganito po yan. Kung sino po may handbook o Padre Sikia, by pages na lang po tayo. Kasi marami pa pong magtatanong. So, ganito ang gagawin natin. Yung mga Santo Niño de Palaboy, Santo Niño de la Suerte, i-gather nyo po yan sa isang lugar kung saan nyo ililibing or susunugin. Una, susunugin nyo, i-break nyo po. So, mag-prayer protection po tayo, page 62. Ganun po ha. Para ito po, yung handbook ni Padre Siquea. Ito yung gagawin nyo. Page 62. Tapos, pagkatapos ng prayers of protection, yung page 64, Dear Mama Mary, pagkatapos niyaan, punta po kayo sa page 69, yung renouncement sa occult practices, occultism, in the name of Jesus, I renounce. So, sabi nyo, doon sa act of consecration to Jesus, to the Sacred Heart of Jesus, idasal nyo rin yan. Tapos, page 70, act of consecration to Christ through Mary. So after niyan, punta kayo ng page 75, the Memorare, Remember Most Gracious Virgin Mary. So dito na po ang ano natin, yung proper disposition po sa pag-dispose ng mga occult paraphernalias sa page 76, yung prayer to break seals and consecration. Ito po, ang gagamitin po natin lang intercessory prayer para hindi po kayo maharas ng demonyo. Para hindi po tayo ma-retaliate ng demonyo. Instead na in the name of Jesus, I break, ang gagawin nyo po, palitan nyo. I ask in the name of Jesus, and I ask Jesus to break the seal and consecration upon this contaminated Santo Niño de Palaboy and Santo Niño de la Suerte
and all the talismans, amulets, kung meron kayo doon, kung nandun, yung mga Buddhas, ano mo, yung isabi mo, yung ano po, yung nasa harap mo. Tapos, and I asked Jesus to command all spirits associated with his seals and consecrations to go immediately and directly to the foot of the cross. Yun lang po. Doon lang po. Hindi, wag ninyong isali yung almost Holy Spirit. Sa cross lang po tayo diretso. Pwede po yung ano, yung sa seals and consecrations, tapos yung sa curses and spells. I ask in the name of Jesus, says Jesus to break all curses and spells around the Santo Niño de Palaboy. Page 78 po yon. So ganun lang po ang process ng pag-prayer. Tapos yung page 80, 879, ganun pa rin. Ganun pa rin ang process. Yung sabi ko, I ask in the name of Jesus, says Jesus to break the seals and consecrations, curses and spells, unholy tilings and bandages upon these contaminated objects, Santo Niño de Palaboy, Buddha, Santo Niño de la Suerte, mga ganun po. Tapos, I ask Jesus to command all of you to depart right now from these contaminated objects and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. Page 81 po yon. Ganun lang po. Pagkatapos niyong mag-prayer po kayo ng cleansing. Total po, yung yun po ang pinakalas, yung cleansing prayer. Bakit may cleansing prayer? Para hindi po tayo ma-retaliate ng demonyo. Kasi gumaganti po sila. So i-break nyo po yung yung object na yon, durugin nyo po. Meron pang ibang prayer dito, may Tagalog. Mas maganda po yung Tagalog kasi ano po siya, yung maganda po siya na gamitin, pero wala po tayo noon. Sige lang po, mag-post lang po ako. Ano ko lang po sa FB. Tapos, cleansing prayer po ha. Tapos, yung kamay nyo na nakahawak po ng yung mga occult contaminated objects, lagyan nyo po ng exorcism oil. Tapos, yung mga sinunog nyo na yon, sinunog nyo na, ilagay nyo sa butas, magpukay kayo, wag niyo ipanod sa dagat kasi baka yung dagat magkaroon pa ng contamination, yung mga basura kasi yan, baka ma-poison pa yung mga isda. So ang gagawin nyo, magbutas na lang po kayo doon sa lugar kung saan ninyo sinunog. Tapos yung mga ashes doon, ilagay sa ilalim, lagyan ng asin, exorcism oil, saka yung water, tapos takpan. Yun lang po ang pag-dispose nyo ng occult contaminated objects. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. Ano na bigay naman ngayon kay Brother Instituto Bay. Brother Instituto Bay, good evening. Brother Instituto Bay, good evening. Okay, wala nagsagot. Ito naman kay Maria Luisa. Maria Luisa, good evening. Good evening po, Bro Jando, Brother Romer, at sa iba pa ng PPP team. Ang tanong ko po, Bro Jando, ay yung sa napakinggan ko kay Brother Wendell kagabi, yung sinabi niyang kahit yung kasalanang mortal ay naikumpisal na kailangan pa rin itong pagbabayaran. So, sa paanong paraan po ito babayaran? Dito ba habang nandito pa tayo sa lupa, babayaran natin or sa pangalawang buhay na po? Okay, Brother Wendell. Brother Wendell, andyan ka? Ayun, sa yung tanong na yan, ikaw nung sitalo kahapon. Okay, sa ating kapatid na nagtanong ngayon, kaugnay sa reparation, ang tawag dyan ay reparation to the damage. No? Kailangan talaga ang pag-repair ng damage. Halimbawa, para maunawaan mo yan kapatid,
Okay. Nagmamaniho ka ng sasakyan, pagkatapos nabangga mo ang sasakyan ng kaibigan mo. Dahil kaibigan mo siya, ano nangyari? Pinatawad ka niya. Pero dapat bayaran mo ang damage. Ganon din Opo. sa salang mortal. Bawat kasalanan, tagdalawang epekto yan. No? Halimbawa, kahit nga mahuli tayo sa traffic, pwedeng magmulta tayo, pwedeng kunin ang ating lisensya. Oh. Ngayon, kung nangungumpisal tayo, Ecclesiastes 5:6, pag kumpisal natin sa pare, pinatawad tayo sa pare sa ating kasalanan, tinanggal ang selot sa impyerno, ngunit ang temporal punishment ay nanatili sa ating kailangang bayaran pa. So, ang tanong, bayaran ba natin yan sa kabilang buhay? Pwedeng mabayaran natin yan habang buhay pa tayo. Yung pag-repair ng damage. Sa anong paraan? No? Na mabayaran natin yan habang buhay pa tayo. Una, pwede tayo na mag-obtain ng plenary indulgence. Yung plenary indulgence, nauna nating tinatalakay yan, ayon sa Catechism of the Catholic Church, plenary indulgence can be obtained under the usual conditions. Under the usual conditions. Kung maalala ninyo, sa ikalawang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14, si Propeta David nangungumpisal kay Propeta Nathan. Ano ba yung kasalanan niya? May kalaguyo siya. At pinatay pa niya ang asawa na general. General niya mismo. Asawa ng kalaguyo niya. So nangungumpisal siya. Ikalawang Samuel, Kapitulo 12, 13 hanggang 14. Kay Nathan. Anong sabi niya sa 13? Nagkasala ako kay Yahweh. At ano naman ang sagot ni Nathan? Sabi ni Nathan, pinapatawad ka ni Yahweh sa kasalanan mo at hindi ka mamamatay. So, nagbigay absolution si Nathan. Pero, may temporal punishment. Ano ba yung temporal punishment na binanggit yan? Sabi ni Nathan, ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pansinin niyo, pinatawad na ang kanyang kasalanan, pero may temporal punishment pa. Mabigat yun. Kamatayan ng kanyang anak. So, halimbawa, pinatawad na ang ating kasalanan, sex outside marriage, pero may mabigat pala na temporal punishment. Ano yung temporal punishment? Unang Korinto 6:16, nagiging kaisa sa katawan sa isang babae. Yun ang tinatawag na sultay. No? Lalo na kung ang ating kasalanan, superstitious beliefs o kaya'y idolatry, mabigat yan. Sa unang utos, Exodo Kapitulo 20, versikulo 5, may mga anting-anting hanggang sa ikasampung salinlahi ang epekto yan. How about kung live-in o kaya'y civil wedding? Mabigat din. Hindi
as sa idolatry, ika-4 hanggang ika-6. Pero sa live-in, ayon sa Deuteronomio 32:2, hanggang sa ika-10 salinlahi. Now, ngayon, paano natin mabayaran ang temporal punishment na pinatawad na ang kasalanan ngunit ang epekto'y nananatili pa? Pwede natin yang mabayaran sa plenary indulgence. Ang plenary indulgence ay pagtanggal sa temporal punishment sa kasalanang pinatawad na sa kumpisal. So anong paraan? Plenary indulgence can be obtained under the usual conditions ayon sa teaching ng Catechism of the Catholic Church. Sa 30 minutes lang na pagpasok natin sa Adoration Chapel, ang simbahan nagbigay na ng plenary indulgence. Kung nasunod natin ang conditions. Sa pagro-rosary kasama ang buong pamilya, ang simbahan nagbigay para sa atin ng plenary indulgence. Lalo na bukas, All Hallows Eve, inaniyahan tayong mangungumpisal, magsimba at mag-fasting. Simulan yan sa plenary indulgence. Para yan sa Pitsa 1 hanggang Pitsa 8 sa Oktubre, sa Nobyembre, sa pagpunta natin sa mga libingan. So may inihayag ang simbahan na plenary indulgence. So kung di natin mabayaran yan habang buhay pa tayo, maabutan tayo sa kamatayan, yon ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. San Juan Kapitulo 5:26, ikukulong kayo doon hanggang mabayaran ninyo ang kahuli-hulihang bahagi ng inyong utang. Ang tanong, yun bang kulungan na binanggit yan ay kulungan lang sa katawan? Hindi. Dahil sa unang Pedro 3:19, may kulungan ng mga espiritu at tinatawag natin yan na purgatorio. Kaya dapat habang buhay pa tayo, mabayaran na natin lahat para hindi na tayo makapunta sa purgatorio. Brother De Maria Luisa? Okay po. Salamat po, Bro Wendell. Ito po, Bro Wendell, nag-anuhan kasi kami, nagkakwentuhan tungkol sa mga kaluluwa. Nag-share yung kasamahan ko sa trabaho. Pwede ba, Bro Wendell, na ang kaluluwa ng tao ay papasok sa katulad ng insekto, yung sa tipaklong? Kasi sabi daw niya, pispis sa pispis. Ewan ko kung kilala nyo yung pispis, pero parang tipaklong na mas payat sa tipaklong siya. Lumapit daw yung yung parang tipaklong, tapos parang parang galit daw. Tapos sabi niya, kasi hindi, yung nanay niya ay born again, pero siya aratilis siya sa Katoliko. Ngayon, lumapit daw yung tipaklong na parang galit na galit, maingay na maingay daw. Tapos sabi niya, ay wag mong wag kang mag-alala kasi bibisitahin ka namin doon sa sa sementeryo. Tapos yun, umalis daw yun. Posible bang ganun? Hindi yan totoo, kapatid. Na ang Okay. kaluluwa ay papasok sa mga tipaklong o ano pa, yun ang tinatawag sa aral ng iba na reincarnation. No? At hindi yan aral ng simbahang Katoliko. Hebreo 9:27, tapos sa kamatayan, agad-agad harap tayo ng hukuman. So, hindi na papasok pa sa mga hayop ang kaluluwa. Haharap na talaga sa hukuman. Yun po.
Opo. Brother Wendell. Brother Wendell. Yes. Baka kako, ibig niyo sabihin parang yung nangyari doon namatay si ano ba? Si Nanay Magda, ano ba Nanay Magda? Jacqueline Jose. Namatay si Jacqueline Jose at pumunta si Coco Martin, may dumapo na ano na paru-paro sa kanyang dibdib. Sabi niya, ay si Ate Jacqueline no dumapo. Parang ganun ba? Oh, so Iba naman yung reincarnation. walang Iba naman pagkakaiba yun. na sa reincarnation talaga na nagiging hayop yung namatay, no? Pumasok sa katawan ng hayop. Hindi yan at aral ng simbahang Katoliko. Hebreo 9:27, kahit sa katikisim ng Catholic Church, agad-agad tapos ng kamatayan, nahaharap tayo sa hukuman. Yun ang tinatawag na particular judgment. Ibig sabihin, kung namatay tayo na may mortal na kasalanan na hindi natin pinagsisihan, itong isang mortal na kasalanan sapat na para may impyerno tayo. Isa lang na mortal na kasalanan. Kahit pa buong buhay tayo nagsimba, basta dala-dala natin ang isa lamang na mortal na kasalanan na hindi natin pinagsisihan, sapat nang maimpyerno tayo. Ngunit, kung ang mortal na kasalanan ay pinagsisihan natin, pero yung reparation of the damage, di pa natin lubos na nabayaran yung mga ah mga damages, no? Kailangan natin yan na pagdusahan doon sa kabilang buhay. Yun ang tinatawag na purgatorio, no? Dusahan talaga natin yan. Kaya dapat dito pa lang sa mundong ito ay mabayaran na natin ang kahit yung kahuli-hulihang bahagi ng ating utang sa pamamagitan ng tinatawag na plenary indulgence na ibinigay ng simbahan para di na tayo magdusa pa doon mismo sa purgatorio. Yun po, kapatid. Magbigay din po tayo, Bro Wendell, dun sa yung agad-agad na sinasabi. Bro Jando, ano yun mga CCC 1035, yung immediately? Para Ano, hindi mag-isip na yung tao kung saan napupunta. ano yan? CCC 1035 tayo po. Okay, wait lang ha. Buksan ko muna. Ano yun? 1035 ng CCC, Catechism of the Catholic Church. 10:35. Ano lang. Ito. Ayan, 10:35. Okay, itong sinasabi sa 10:35. Wait lang, ayan. Okay, ang sabi dito sa 10:35, the teaching of the church affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the soul of those who die in a state of mortal sin descend into hell. So, malinaw po yan. Immediately po, agad-agad, no? Walang sinabi niyang pupunta muna sa, ano, sa insekto, no? O kung saan man, no? So, marami na pong ganyan ngayon, kahit noon pa, no? May nakikita mga paru-paro. Kahit ako naman, lahat naman po tayo, iniisip natin. Pero ang turo ng simbahan, even sa Bible po, no? Sa Lucas chapter 16 po, 22, nung namatay yung pulubi, agad-agad yun, dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, sabi niya ganun. So, from the Bible itself, turo ng simbahan, wala pong dadaan muna sa, pupunta siya sa kanumang insekto yung kaluluwa. Immediately. So sa Tagalog po, agad-agad yun, huhukuman tayo. It's either we go straight to heaven, agad-agad purgatory, or yun, immediately, you will go to hell. Yung po yung sinasabi ni Bro Wendell kanina na if you die in a mortal sin, isang mortal sin lang, kaya totoo
no? Ang punto por punto nagtuturo po to hindi lang sa mga spiritual harassment o spiritual warfare, kundi isa sa pinaka-importanting turo natin dito yung totoo yung kaligtasan. So part yun ng kaligtasan. Paano ba maliligtas o maiimpyerno ang tao? Isang mortal sin lang. Immediately po, yan po yung turo ng simbahan, kapatid. Huwag po kayo maniwala na pumunta siya sa ganito o kung sa ganong insekto. Yun po, kapatid, dagdag lang. Okay, so ito naman tayo ngayon. Wait lang ha. Tubig o alidre, tubig, alidre. Okay, may tanong naman dito naman from 6520. Sabi, good evening po, Brother Jando. Si Matit ito from Hong Kong. May tanong ko lang po, bro. Ano ibig sabihin ng 24 years na patay ang lolo namin, subalit hinukay noong October 11 para doon nilibing ang lola namin para mapag-isa sila. Subalit ang mga buto-buto ng lolo ko buo pa at may dugo pa sa likod ayon sa nakakita at ang masaklap, nilagari ito at pinutol-putol para malagay ang kabaong kabaong ng lola namin. Ano ibig sabihin doon po? Bakit ang mga buto matigas at may dugo pa sa likod? Puro Katoliko ang lolo't lola namin, subalit ang mga anak, majority ibang sekta, four square, kaya di na bindisyonan po. Salamat po. Pakisagot ko yun, Brother Rendell Talibong. Ibigay mo na sa iba, Brother Jando. Brother Romer. Hello. So, merong yung mga ganyan na nilagari, pinuputol-putol, hindi na po natin yung bakit may dugo. Kasi hindi po natin po dapat i-interpret kaagad kung anong nangyari kasi meron din po na iba na matagal yung pagka-decay sa mga namatay. Meron nga yung sa KMJS po yata yun. Buong buo pa po talaga. Hindi ko alam kung ilang years pa yon. Kaso lang manggagamot. Kalimitan po dito kasi yung pasyente ko na taga Masbate tapos yung nagbarang po sa kanya, yung parang tiyahin niya, namatay. Namatay siya kasi meron nga yung tinatawag natin na retaliation. Yung tinatawag ng mga sa Bisaya, sumbalik ba ganun. Hindi naman purpose ng deliverance ay para masumbalik. Ang purpose ng deliverance is conversion. So ang nangyari po, basta occult practitioner, ang nangyayari po, kahit na anong balsama, kahit na namatayan, malambot pa rin ang katawan. Example ko lang to ha. Anong ibig sabihin ng malambot? Di ba kapag ka namatay ang isang tao, matigas yan, matigas talaga ang buong katawan. Yung namatay yung mga kukulam, wala, parang ganito lang, parang natulog. So ang dami nang nangyari namin dito na nangyari dito sa pangyayari sa exorcism and deliverance ministry. Yung mga occult practitioners, yung mga mamamarang, mga ganyan, hindi po yan tumitigas. Ang daming nagtataka niyan, bakit hindi sila tumitigas? Ano lang sila, parang tulog. So sa nangyari po doon sa inyo na yung nilibing yung lolo tsaka yung mga magulang, tapos meron pang dugo yung buto, hindi pa yan kasi na yung nabubulok po talaga. Meron ganyan po. It's either po sa yung sa temperatura kung saan sila nilibing. Meron nga yung iba hindi talaga naaagnas masyado kasi dahil po doon sa wala po masyadong bakterya yung sa ilalim. Hindi po na ng bakterya pero kapag merong mga dugo-dugo, yan po ang nangyayari. So sana po kapag maglibing po tayo, wag na lang po sana na yung parang bigyan po natin ng iba po na space, hindi yung na lang po, parang isaksak mo lang lahat doon para po tayo naglibing ng aso, pinuputol-putol. Kasi sacred po, yung temple po, yung katawan po natin. So, meron po tayong yung ganyan. Dapat i-separate po natin.
Pero yung iba na ano, yung wala na po talaga, na sila na mahanap na space, tapos mahal po, wala po talagang pera, yun po ang ginagawa ng iba. Tinatabi lang yung mga buto, tapos pinapasok yung ano, nilalagay nila doon sa garbage pa yung mga bag, tapos nilalagay yung bago na ano, na kabaong, tapos nilalagay doon, pwede yun, pero hindi po yung ano, wag, kung meron po talaga na space, mas maigi po na ano, na bigyan ng ano, proper po talaga na paglibing. Tapos kung wala pong bendisyon, hindi po napuntahan ng pare, so kung sino po ang Katoliko na mga anak, mag-ano po kayo ng ano, yung time na mapuntahan ng pare, mablas po. Or kung importante po talaga yung misa, o yun po talaga, importante yung misa po talaga sa ating mga namatay, mga yumao, ng mga ano, yung mga kamag-anak. Kasi yun po talaga ang pinaka-importante sa lahat. Yung ano po, yung misa, araw-araw, linggo-linggo, walang problema po. Yun po ang pinaka-importante para makapasok po sila sa langit. Ang daming mga ano, ang daming mga ano niyan, yung mga story ng mga santo na nakita nila doon sa purgatory na ano pala ang ano, yung importance ng misa doon sa mga kaluluwa, nare-refresh po sila para po yung tubig na bumubuho sa buong katawan nila doon sa purgatory, nare-relieve sila, masaya sila hanggang sa makapasok sila sa langit. Kasi yun ang pinaka-importante. Kaya nga po, ulitin ko, pinaka-the best way po is misa. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. Ito naman Bro ibigay na yung Jando, kay Jando, Rested. maraming nagtatanong tungkol sa prayer ng ano no, tungkol uh, sa November 1. So, dagdag natin maliban dun sa mga sinabi nga ni Bro Wendell na to obtain plenar indulgence for the dead po yun, no? From 1 to 10. Ang turo ng simbahan, ito chinecheck ko po, no? Catholic Online. So, turo po talaga sa buong, ano yan, no? Sa buong Catholic Church yan. Pumunta sa mas maganda, no? Kung makapunta sa maliban nga dun sa if you can have time confession, misa, anong idadasal ngayon? Marami nagtatanong. So, dito nakalagay rito, sabi rito, you can uh, receive a plenary indulgence for our departed loved ones. Sabi rito, it includes plenary indulgence can receive for the souls in purgatory by visiting a church, an oratory, reciting. Ano ba yung idadasal natin? Pwede yung Our Father and the Creed. Yan, isa yun. Yung dalawang yon pwedeng idasal. Ngayon, mayroon pang in-include ang Vatican. Sabi dito, the Vatican degree offered examples naman of prayers. Sa mga nagtatanong po, ano bang prayers? Sa Vatican, sinasabi dito, can pray for the dead including lauds or vespers of the office for the dead. Ngayon, ano ba yung dasal sa office for the dead? I-check niyo po sa internet, mayroon yan. Office for the Dead prayer. Meron po, ito meron ako rito. Tapos pwede nyo ring idasal din, isama yung rosary and chaplet of divine mercy. So yun, may idea na po kayo, no? Yung siyempre, sa rosary, nandun naman po kasi yung ano yung Our Father tsaka yung the Creed eh. So kaya sabi ko kanina, kompleto na yung rosary, tapos Office for the Dead. It's all about praying for the dead to. Office for the Dead prayer and chaplet of divine mercy, no? At saka yes, isama na rin daw yung ano, isama na rin almsgiving and works of penance undertaken in behalf of the dead. So, pwede rin daw tayong we can do charity works para sa ano pala, sa mga kaluluwa. O, di ba? So, pati yung ginagawa natin ngayon, spiritual works of mercy. So, pag mimisa mo, lahat ng sakripisyo mo pala, pwede rin yun i-offer. Ako ganun pag pinagdadasal ko, yung pagsasacrifice ko sa paglilingkod kay Lord, yun nga dito sa pagpupuyat, pag-aaral, ino-offer ko rin sa mga souls in purgatory. So, pwede daw po yun, sabi ng Vatican, kapatid, no? Ulitin natin, Office of the Dead Prayer, pwede, Rosary and Chaplet of Divine Mercy, plus
kung gusto niyo gumawa ng charity works, spiritual works of mercy, ialay niyo din daw po sa mga souls in purgatory. Yun po, pwede po yung idagdag para magkaroon ng plenary indulgence for our departed loved ones din po. Ayun po, Bro Jando. Bro Jando. Okay. Sa ito na may bigay ng mga yung kay Restituto Baay. Mali Restituto Baay, good evening. Good evening, bro. Ano po laman? Sige, go ahead, bro, go ahead. Narinig, klaro bang boses ko? Sige, go ahead, bro. Yung tanong ko bro, kung dito lang sa bahay yung mag-pray ng rosary, tapos Divine Mercy Chaplet, tapos ialay sa mga kaluluwa. Pwede ba yun o hindi? Sa simbahan talaga? O sa cemetery? Brother Angel. Well, yun nga po, no? Kaya nga, hindi na may sacrifice talaga. So, kung gusto natin magkaroon ng plenary indulgence nga, no? Mas maganda. Actually, turo na simbahan yan, 1 to 8. Ako hindi ko alam paano ko gagawin yun. May trabaho, tas hindi ko alam kung may cemetery dito, no? Sa Japan. But I will do that here kasi wala naman choice. Pero kung kung kayo po, no, may chance naman magkaroon ng plenary indulgence talaga, sacrifice kasi yun eh, no? So ayaw naman natin sabihin hindi pwede o pwede, but mag-i-stick lang tayo doon sa turo. Actually, nasa Catholic Online lahat yan, sa website. Para sa buong mundo yan. November 1 to 8, go to the church actually. Hindi lang sa purgatory or oratory. O pwede po sa simbahan. O sa cemetery daw ng 8 araw. Tapos yun nga, 3 yung pinapadasal. Office of the Dead Prayer, Rosary, Chaplet of Divine Mercy, plus kung gusto natin magbigay ng tulong, ngayon, panahon ng magbigay ng tulong, ang dami na pong binaha, you can also offer that pala, no, ang ganda. I-offer na natin yon sa mga kaluluwa ng mga yumao nating kamag-anak. So ayaw naman natin sabihin hindi pwede kapatid, no, kung talaga sigurong walang, ayaw natin magdagdag. But kung walang chance, siguro, I don't know, ayoko sabihin na okay, pwede yan, magkaroon ka ng plenary indulgence. No, mag-i-stick lang po tayo dun sa turo ng simbahan. November 1 to 8 talaga, sacrifice, go to church or sabi rito, go to cemetery, consecutive 8 days, or go to church or oratory. Yun po yung sabi kapatid niyo. Ayaw naman natin magdagdag na pwede yan sa ganyan, pwede yan sa ganyan. So it's up to you na lang po, no, kung ano yung pwede natin gawin para sa mga departed loved ones. Pero hindi natin pwede sabihin na hindi ako kumbaga magisterium o authority na magsabing, oh, lahat kayo gawin niyo na lang yan sa bahay, no? No. Ang nakikita kong essence dito po is yung sacrifice ba, no? So, lahat naman ng indulgence, na pag sinabing indulgence kasi, yung mawawala yung temporal punishment natin o pati yung loved ones natin, uh, lahat naman po yung kailangan talaga sacrifice. Mas maganda kung gagawin ito sa sementeryo po, kapatid. O sa simbahan at least po. Kasi bro, magawa ko siguro yon sa akin lang mga 3 araw dahil may trabaho kasi. Paano ba yung dahil sa 4 may trabaho na. Hindi kailangan ba talaga yon na kumpleto yung 8 days? Yan ba ito Well, kagaya na po ng sabi ko, no, hindi po ako, wala pong authority magsabing pwede na to, pwede, hindi po. Bali, ako, sa akin manggagaling yun, hindi po ako pwede magsabi ng ganun. Nag-i-stick lang ako dun sa turo ng simbahan talaga. Nasa website siya, ng Catholic website talaga. Tinuturo galing sa Vatican.
1 to Okay. 8 talaga, go to church or cemetery, and yun nga, pray yung tatlong yon, at kung pwedeng gumawa ng almsgiving o charity works. Pero yung kung tatlo, apat, hindi po natin pwede sagutin yan in behalf of the Holy See or in behalf of Vatican. Hindi po natin pwede sabihin yan. Stick lang po tayo doon sa turo ng simbahan, kapatid. Hindi po natin Okay. masasagot kung pwedeng tatlo o pwede sa bahay lang. No, we don't have the right po to answer that. Basta stick lang po tayo sa na simbahan. Hindi ko na po alam ang after or lower than that or after that, di po natin masasagot, kapatid. Salamat bro, salamat. May tanong ko ako, pwede pa bro? Yes bro, pwede bro. At saka, Brother Angel, kung sakali magpaano no kung divine ngayon, hindi pa kayo tapos, nag-send ako ng mga katanungan sa Babyface. Ito ay galing sa YouTube comment natin. Pakiano nyo na lang ha, accommodate. Sige Brother, si Toto, go ahead. Yung bro, yung problem ko kasi, palagi akong makarinig ng mga marites, tapos samahan ko, tapos pinipigilan ko sila hindi maniwala. Tapos, yun problema ko talaga kung paano ko maiwasan yun dahil, di ba, kasali ko sa mga kasalanan doon kasi nakarinig ako sa mga ganyan. Ang tanong ko lang, paano ko yun kumpisa nga, kumpisyon dahil hindi ko naman masabi na dahil sa mga kasamahan ko ganito ganyan, hindi naman yon tama. Aaminin ko ba yun na ganon, nagmarites ako o ganon, parang ganon? Hindi kaya ako nagsinungaling doon rin na wala man talaga akong balak hindi naman ko sumasali. Hindi kaya ako nagsinungaling din kung aminin kung kasalanan ko yan. Bro Jando, Yan, wala ka na ba? Wala ka ba? Wala na ba si Bro Jando? Bro Junri, hindi ka pa nakasagot. Sige. I-accommodate nyo muna. Okay, sige bro. Si Bro Junri, hindi pa nakasagot, Bro Junri. Anong natin? Yes, ano yung tanong bro Angel? Yes, para makasagot naman si Bro Junri. Ang tanong mo parang may mga usapan o chismisan ganon, Bro Restituto. yun. Tapos Tapos, hindi ko maiwasan yun dahil kasamahan ko yun sa trabaho. Tapos nakikinig ka. huwag magmarites, hindi naman maniwala. Hindi naman, ang tanong ko, paano ko yun i-kumpis yun na dahil hindi naman ko masabi na dahil doon sa nila, hindi ko man maganyan kaya hindi man tama yon. Aminin ko ba yun na pag ganito, nagmarites, hindi naman ko nagmarites. Hindi ba ako makasala din noon o nagsinungaling ako sa sarili ko? Parang ganun ba? Bro Junri. Yes, actually problema ko rin talaga yan. Kahit dito, totoo, kinonfess ko rin talaga yan kasi nasa field ako na yung mga kasamahan ko halos wala ng Diyos. Dito na lahat at alam mo yung siraan, although ah kahit na kunting lang yan, kunting panlilibak, kasalanan pa rin yan. Yan nga kinonfess ko sa pare yan. Hindi ko maiwasan yung yung gossip kasi one of seven deadly sin ng gossip eh. So kapag sinakyan natin yan, talagang kasali tayo sa tawag nito yung krimen na na ginawa kasi ang pagpatay hindi lang naman pisikal pati rin sa dangal. Kinapatay natin yung dangal ng tao, kasalanan pa rin 'yon. Ang sabi ng pare sa akin, iwasan talaga 'yan, iwasan kasi isa sa didlisin nga yung gossip, no? Na di natin namamalayan nagko-commit na tayo ng pagpatay. 'Yun yung pagpatay sa dangal ng tao. So, kahit ako bro, nagsasuffer ako niyan kasi minsan ako pa yung nauna eh.
kapag may nakita kang nakakatawa tapos ikwento mo sa iba, ano pa rin yun eh, paninira puri pa rin yun. Sabi sa akin ng pare yan dito. So, as much you can do, kinakailangan mo talagang iwasan yan. And then kung hindi mo talaga maiwasan, confess. Ganun lang. Kasi So, minsan talaga na may mental block tayo eh, na maalala lang natin, alaka, nagawa ko na naman. Kasi ako, maraming beses ako ganyan eh. So kapag na-commit mo uli yan, come to the confession. Kasi doon lang tayo maliliguan ng paglilinis. At ah, and then i-avoid mo lang siguro yung talagang yung ano yung i-ano mo yung ano kana kung sa baga parang usual ano na lang parang naging usual na lang na usapan yung mga ganyan. Yan ang i-avoid natin hangga't maaari. No, pag naka-feel ka na parang iba na naman to, so ibahin mo yung topic, ikaw magbigay ng ano ng ibang ano, then pag hindi mapigilan, ano mo na lang, wag mong pansinin, wag kang sumakay. Ganun na hindi lang naman ko siguro. hindi naman ko sumakay, bro. Pinipigaran ko pa sila, tapos tinawanan ako nila. O kaya nga hindi ko maiwasan dahil nandiyan kami sa trabaho. Yun ang Kaya nga, problema ko. yan nga, problema talaga natin yan. Kahit ako, problema ko rin sarili ko yan. Kasi nasa field tayo ng ano eh, nasa field na tayo ngayon ng, siyempre, kung ano yung mga dapat nating iwasan. So ako, every time makakagawa ako ng mga ganyan, confess lang ako, iko-confess ko. Failed din Ah, naman ako, sabihin ko sa pare, na-failed din naman ako sa pag-ano, father, sa pag-iwas sa gossip. Then, ang pare, mag-a-advise sa yan. Kung ano yung advice ng pare, iano mo yun, gawin mo kung kaya mo. Yun lang, yun talaga bro, yun lang naman ang pwede nating gawin eh. Kasi ang gossip, hindi siya basta lang venial sin eh. One of the three sin yan, gossip, panlilibak, paninirang puri kasi yan. So, kinakailangan talaga nating ingatan, no? Yung dangal ng ibang tao, gaano man yung kasama, panalangin na lang natin ang bawat isa kapatid. okay, okay, bro. Salamat, bro. Yes, Salamat. idagdag din natin yun. Biblical kasi yan, no? Sa Exodus chapter 20 verse 16, sabi ng Diyos, huwag kayong sasaksi, no? Sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. At sa Leviticus 19 naman dito, verse 16, sabi rito, huwag niyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa iyong kapwa upang ipahamak lamang siya. No? Minsan ako rin, siyempre sa trabaho may mga ganun-ganun. No? Kaya lang, iniisip mo rin minsan, baka naman, minsan naman kasi, actually, pinag-aaralan ko yun, saan ba tayo nakakasala dyan? Minsan naman, pwede mo namang warningan yung tao, di ba? Di ba, may mga time na, ay, medyo ingat na lang dyan kasi ganito ganon kasi para lang may kapayapaan pwede rin yun kasi sabi nga ni Jesus kailangan maging instrumento tayo ng kapayapaan pero yung paninira nga talaga no kasi minsan di ba may sasabihin na tayo depende rin siguro yun kasi sasabihin natin minsan na medyo ingat doon wag mong gawin to, dito sa ganito kasi siya ay ganun ng ganun ang purpose mo naman para walang away no minsan iniisip ko kasalanan ba yun? Kasi ina-aware mo lang yung tao para walang gulo, no? So siguro ang pinaka-importante rito yung sabi naman dito maliwanag siya, huwag niyong ipamalita ang kasiraang puri, no? So kung naninira ka lang na walang dahilan, unless siguro gusto mo lang warningan yung tao para makaiwas sa gulo, hindi naman siya kasama rito. Yung sinisiraan mo lang, alam mo, lalo na yung mga hindi naman nagtatanong, tapos sasabihin mo, alam mo yung ganun, sa ganito yan, ganito, yung ganun. So, mas maganda avoid, no? At yun nga, kung medyo naano natin na kapati tayo ay naging instrumento rin ng chismis, paninirang puri ng iba, na wala naman dahilan, siguro kung pwede, kung pinapaiwas mo para walang gulo, maging instrumento ka ng kapayapaan, walang ano doon, no? Pero totoo, yung chismis dito sa biblically, ang Diyos ayaw niya eh. Ayaw niya talaga yung mga gano'n na
Naku, marami pa naman vlog ngayon na chismis tungkol sa vlog, no? But kung i-connect natin yung mga sa mga vlog natin, halimbawa si ganito, si ganon, ganito siya, pero kino-connect naman natin dun sa aral ng Diyos. So kailangan may connection pa rin sa religiosity natin. May connection sa faith, no? Kasi titingnan mo rin, hindi naman pwedeng anuin mo yung bibig mo na lang pag alam mo mali. 'Di ba? So, titingnan pa rin natin kung alam mo mali, bawal din naman yung sin of omission yun. Alam mong maling ginagawa ng tao, hindi mo wawarningan yung mga iba, medyo ano pa rin yun. So, let's examine our conscience. Ano ba talaga ang purpose natin, no, mga kapatid, brothers and sisters? Medyo ano to, tricky to. Medyo uh, ano tong lalo sa lahat ng mga taong nagtatrabaho, normal yan. Saan ba tayo nagkakasala? Siguro pag sumosobra na tayong nagchichismisan, no? Umiwas na lang tayo. Ang pinakamaganda po is pag-usapan natin, lalo na sa inyo dyan, madali dyan, Tagalog, yung salita ng Diyos. No? At wag na lang manirang puri hanggat maaari. Bro Resty? Okay, okay bro. Yun lang ang problema kasi. Kaya kahit sabihan ko sila na hindi maganda yan, may makasala tayo dyan. At saka alalahanin ninyo, tayo lang dito sa mundong ito. Totoo. Ah, Dadaan lang tayo. Dadaan lang tayo dito para isang hero tayo. Well, Dapat ang Bro Instituto, ang aral naman ni San Pablo pag tungkol sa ganyan, pag makadalawang beses mo nang sinabihan, hayaan mo na. Mm. Ang importante na sabihan mo. Hindi mo naman kinakailangan Paulit-ulit. araw-arawin mo yung sabihan na yan. No? 1 or 2 lang sabi ni San Pablo sa sulat niya kay Timoteo o kay Tito. No? Mababasa mo yun sa sulat niya kay Tito. 2 beses pag ayaw pa rin makinig sa'yo, hayaan mo na. Panalangin mo na lang. Kasi Yes, turo tayo, din ng Biblia, no? wag tayong wag nating i-subscribe yung mga paninira, no? Normal man yan na makakarinig tayo ng wag nating i-subscribe. Normal yan okay. na maano tayo, siyempre may mga tao na alam mo kapag sige sa ganito, di siyempre alangan naman bigla mo na lang siyang iwanan. So, Yun ang no, so pag makakinig, wag mo lang siyang i-subscribe, wag mong gatungan ba. ang Umari, gawin. mag-advise Hindi, ka kung halimbawa yung gossip niya is about hindi maganda yung relasyon nila nung kaibigan mo na medyo nagkaroon ng away ng konti. So, advice mo, ganito na lang, ganito gawin mo para mas maigi na mag-usap kayo, ganun. Huwag mong sakyan yung siniraan mo pa, natungan mo pa. So, yun, doon tayo magkakasala. hindi naman ko sumasakay bro. Ang ginawa ko na lang, hindi na lang ako nag-emit. Kasi hindi man sila maniwala, hindi na lang ako nag-emit. Hinayaan ko na lang sila. Kaya nga, yun lang. Basta ang importante, nasabihan mo na. Pag nasabihan mo na, wala ka ng pananagutan doon. Yan ang sinasabi sa Ezekiel 3, di ba? Pag nasabihan mo na, wala ka ng pananagutan doon. Pero kapag hinayaan mo, ayan, sinopomission yan. At Okay, yung ano, salamat. makikita na ma-feel mo naman eh, kung nakikisakay ka tapos ang daming salita, tapos lumalaki doon, no? Makikita mo eh. Pero sabi naman dito, wag sa 17, wag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa, sa halip pangaralan mo siya, sa gayon hindi ka magkakasala. So, pwede rin na pangaralan mo sila, no? O kaya yung, alam mo, so biblically, ito po yung sinasabi sa mga nakikinig ngayon, pangaralan din natin yung mga nagkakasala daw, no? Para ang mga maling gawain, pangaralan lang, pero wag kang daw magtatanim ng galit. Sabi dito, pag tinuloy mo, wag kang magiganti o magtanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo yung kapwa gaya ng yung sarili. So, may pag-ibig lagi. And at the same time, pag sumusobra na, nagiging chismis na, umiwas na rin. Yun, bro, Resty. Okay, salamat bro. Hindi naman ko nagtanim ng galit sa kanila dahil nahigmatan ako ngayon Ayan. Saka last na tanong ko bro, pwede pa? Sige po, bro. Yung kasi, yung si Sinjod Tadios, yun ba ang anak ni anak ni
Maria nga asawa ni Cleopas o ibang Sinjod yun? Bro Junri? Yes, yan yun siya bro, si Santiago. Si Sinjod Tadio? Judas Tadio. Yan yun yung ang kapatid ni Jose at yan, yung apat na binanggit sa Lucas 3:6 sa Marcos 3:6 si Judas Tadio. Siya pala yung napunta sa Iraq, Iran at saka sa Lebanon na doon pinatay. Sa Lebanon, doon minartir. Huwag mo kung saan na market si Judas Tadio. Wala, hindi ko na hindi ko pa nabasa yung pero yung sa nalaman ko lang, narinig ko rin to sa isang defender din. Si Tadio, anak ni Cleopas. Okay bro, salamat. Yan ang nalaman ko. Kasi Yan sa lang, bro. sa tradition natin, may part sa tradition na sa procession, inaano yan si Judas Tadio. Nakalimutan ko lang kung saan something sa Semana Santa. So may part diyan na si Judas Tadio yung anong part nakalimutan ko. So nalaban ko yun kasi diniscuss ko sa Facebook yan. Yun nga na nabagtis na bigkas niya na si Judas Tadio anak ni Maria na pinsan ng ina ni Jesus na asawa ni Cleopas. Si Judas Tadeo, yun, namatay siya sa Persia, kapatid, no? Siya yun, at kasama ni Simon, no? Ni Simon. Simon. Si Simon. Kaya pareho sila nung piyesta eh. Feast October 28. Sabay silang pinatay. Yes, tapos sinabi Simon. Sinjod sa Diyos, pinalo ng sa pinutulan ng ulo. Si Simon Makabayan, hinati yung katawan. Kaya ba natin tanggapin yung mga ganyan na Sabi, ang iisipin. Hinati katawan ni si Simon Makabayan sa pareho sila. Si Saint Jude naman pinugutan ng ulo. Imagine mo yung kaligtasan ganun. Tapos sasabihin ng mga tao, faith lang, ligtas ka na. Kaya nga yung ebanghelyo natin, mahirap, sabi niya, makipot ang pintutang langit. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Kasi totoo, kailangan ng sacrifice talaga. Even yourself, kailangan natin Ayan, yung tanong mo, kapatid, so sacrifice tayo, pigil ang dila para hindi tayo magkasala. Pigil na lang, pigil po. Yun po, brother. Okay, salamat bro. Salamat sa lahat. Salamat po. Okay, so 11 na, no? 11:02. Magano pa ba tayo sino bang, Bro Janto, nandiyan ka pa ba? Okay, wala na. Last na lang yata, si Scotty. Wala na yata si Bro Janto, mag-aano lang daw, sandali yata. Si Scotty, last na magtatanong. Yes po, hello? Ayan, so last, po may pagulong natin? Good evening po. Isang mabilisang tanong lang po. May authority po ba yung mama ko sa mga anak ko na mag-pray over or halimbawa magbigay ng blessing sa kanila paglalabas ng bahay, pupunta ng school, gano'n? Kasi wala po kami mag-asawa sa Pilipinas. Ako po nag-aalaga, tsaka yung kapatid. Okay, so nandiyan pa ba si Or pag nagkakasakit yung mga bata, ganyan yung Bro Wendell? Yes. Okay, so may authority pa po ba daw ang tanong niya, ang parents niya sa mga anak niya magbigay lang blessings lang naman, hindi deliverance, no, si Scotty. Oo. Yung blessings po, tsaka yung may authority. Magpa-pray over habang pag may mga sakit po, ganyan. May authority, may authority. Yung lola So, niya,
Oo, yun po yung pinaka maikling sagot, may authority po, sister. Yun lang po. Okay. Apo, yun lang po. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat po sa inyo. Amen. So, Bro Jando, wala na. So, okay na siguro tayo. Um, Nakakatuwa yung mga tanong dito na mga ano, no? But, yun po, no? So, sana wala na po na nakakarisan. So, sana marami po tayong natutunan ngayong gabi ito. Ngayon, sa huling pasasalamat na lang po tayo sa ating mga kasamahan, no? Para medyo makapagpahinga ng maaga-aga ngayong gabi ito. At unahin po natin si Bro Romer para pasalamat po, no, sa Diyos at sa lahat po ng mga nakinig ngayon at sumubaybay. Bro Romer, uling pasalamat po. Okay, Bro Angel, maraming salamat po sa lahat ng mga nakaantabay sa programa natin ngayon, punto por punto. Nawa na po ay mabaon po natin sa buong buhay po natin ang ating natutunan ngayong araw. Pasalamat po, unang-una sa Diyos, sa mahal na ina po natin, ang Birheng Maria, sa lahat po ng mga nanonood. God bless, good night, and Ave Maria po. Back to you, Bro Angel. Amen. So, maraming salamat, Bro Romer. At so, pumunta na po tayo sa susunod. Si Bro Romel Palma. Nandiyan ka po ba, Bro Romel Palma? Para magpasalamat po. Pasalamat tayo sa Diyos at sa mga nakikinig. Bro Romel? Okay, so wala na po yata si Bro Romel. So Bro Wendell, pasalamat na po tayo ngayong gabi. Okay. Bro Romel. Maraming salamat, Bro Angel, at sa lahat ating mga kasama ngayon sa live at sa mga nagsubaybay. Maraming salamat. So tuloy ba yung ano natin, Bro Wendell? Imbitahan mo sila. Kailan ba yun, yung debate mo? Sa Disyembre 1 yon. Pero Yes. So, dapat mag-usap pa kami ni Dinmar dahil ang sound system na gagamitin, ang permit at ang may moderator ba o wala. So dapat mag-usap pa kami muli. Tama, dapat linawin lahat yan. Okay, so salamat po Bro Wendell Talibong at ngayon po dumako po tayo sa susunod na magpasalamat para sa ngayong gabi si Brother Jundri na walang apelido. Bro Jundri. Yes, chismis po yan. May apelido po ako. May apelido pala siya. Chismis yan. Sorry po, Lord. Gawa-gawa lang ni Jando yun. Gawa ni Jando. Lukaku, ano ako doon sa apelido mo? Lukagbo? Secret. Secret. Hindi, Lukagbo. Yes. Ano yun, bro? Maano lang, parang may something na parang Spain, galing Spanish or yes, yung Lukagbo para siyang ibang siyang may lahi kayo, no? Something like that. Royal blood yan, Brother Angel. Yun. Royal blood. Okay, so pasalamat na po tayo siyempre sa Panginoong Diyos at sa inyong lahat mga kapuntos. Paalala ko lang sa November 4 po. Lunes po yan, November 4, mayroon po tayong kadibate, no? Si Pastor Alexander Santos, no? Patutunayan natin na ang Roman Catholic Church, ang tamang church for salvation. Yan. So, abangan niyo po yan mga kapatid, mga puntos. At marami na naman tayo matutunan dyan kung paano natin ipapangaral ang simbahan as the sacrament for salvation, mga kapatid. At sa mga kaabag ko dyan, maraming salamat sa inyo po. At napasensya kung walang shoutout for this week dahil nasa work po tayo. Love you all and God bless all. Back to you, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po. Bro Jando, nandiyan ka na ba? Or Bantay Bata 163 ka muna? Bro Jando? Wala. So, sa mga nagtatanong po kanina, uulitin lang po natin, no, yung sa November 1 to 8, no, magkaroon ng plenary indulgence. Actually nakalagay dito sa natin website for the dead too, no. Parang pati dun sa para madaling makaahon sa purgatorio, no. So, para na rin sa atin 'yon.
ano ba yung plenary indulgence ng 1 to 8, no? November 1 to 8 din, no? What we can pray, dagdag lang ulitin lang natin yung Office of the Dead prayer, meron po, i-check niyo po 'yan. Tapos slash nyo o screenshot nyo. Tapos po yung ano natin, yung rosary. Tapos Chaplet of Divine Mercy po. Yun po yung turo ng Vatican na pwede natin i-pray at kung pwede daw, magkaroon tayo ng plenary indulgence din, no? Kung gumawa din tayo ng mga almsgiving, no? Ibig sabihin charity works po. Para i-offer natin din po 'yan sa mga departed loved ones natin. So yun, no? Napakaganda ng ng simbahan natin, no? Pati yung temporal punishment pala pwedeng mawala dahil diyan. So yun lang po yung pwede natin i-remind sa mga tao na nagtatanong ano ba pwedeng idasal. Yun po, no? Ulitin natin, Office of the Dead Prayer, check nyo po sa internet, Rosary, and Chaplet of Divine Mercy, and then intention nyo po sa mga departed loved ones. Para sa lahat na rin po yan, hindi lang sa loved ones natin, para sa mga ibang nagsasuffer na rin. So yun lang po at muli maraming salamat unang-una sa Diyos, no? Sa kanyang lahat ng kalwalhatian at kapurihan. At sana ma-share po natin ito. Napakaganda ng ebanghelyo natin at mga topic natin ngayon at lahat ng mga katanungan na nasagot din dito, ma-share po natin. Sabi ni Daniel 12:3, ang nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan magpakailanman. Actually, turo din ng simbahan yan. Yung ginagawa mong spiritual works of mercy, yung pag-share mo nito, pagpapahayag mo ng ebanghelyo, actually that's part of the indulgence daw po na pwede tayo maka-achieve. Pero pa yung corporal works of mercy. Kumbaga, yung mga kasalanan mo, doon mo ilaan, pwede mo daw palitan yung parusa mo sa paggawa ng kabutihan, sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. That's another thing po, no, na natuturo ng simbahan yan. Kung gusto mong magkaroon ng plenary indulgence, almsgiving, corporal works of mercy, at spiritual works of mercy. And panghuli po, pabaon ng ebanghelyo kanina, napakaganda, talagang hindi ganun kadali. Kailangan ng kaligtasan, kailangan ng pagpipigil sa sarili, pagtitiis, at pagsasakripisyo. Yun ay paggawa ng kabutihan sa Diyos at sa ating kapwa para mabuo ang kaligtasan natin. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Nandiyan ka na ba o maghuling panalangin na tayo? Okay, thank you sa iyo, Brother Angel, at sa lahat ng mga nanood. Okay, so yung mga katanungan po ninyo na pinost po sa ating comment section, isa-isa po yan sinasagot. Bawat nag-upload ako ng episode sa sa Punto por Punto YouTube channel natin, bakit sabihin nyo pa na yun ay replay lang. Replay lang, pero isang episode lang nire-replay ko eh. Isang tanong lang naman na isang nagtatanong lang naman. Halimbawa, bawat nagtatanong, may 3 siyang katanungan. Bawat questionnaire may 3 katanungan. Yung tanong niya na yun, na sinagot, i-replay ko yun, pero pagkatapos po nun, yung mga questions po ninyo na sinave ko po, sinasagot ko po doon pagkatapos po ng naturang episode. Hanggang 4 na tanong po ang sinasagot ko. Yan po ay napapanood po ninyo pag meron akong nire-upload na episode sa Punto por Punto. Okay, sa mga naghahanap kung yung kanilang tanong nasagot na ba yung kanilang katanungan, tingnan nyo lang, bawat mag-upload ako, nandun ng mga katanungan nyo, sinasagot po na ko po yan. Pag spiritual warfare, tinatawagan ko po si Brother Romer at si Romer mismo ang sumasagot sa katanungan ninyo na hindi nasagot sa live. Okay? So, sa lahat ng mga nanonood dyan, paki-subscribe po yung ating mga YouTube channel. Brother Junre, yung kanyang kaabag sa simbahan, paki-subscribe po yun. Yung kay Father Bobby Kalunsad, paki-subscribe po yung kanyang channel, Bobby Kalunsad channel. And then Brother Wendell sa kanyang YouTube channel din niya. Huwag niyo kalimutan yung aking YouTube channel po, Jando Labado TV. Okay, so maraming salamat po at time to say goodbye na po. Closing prayer na po tayo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts,
by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paalam po, kita-kits po tayo ulit bukas for another night of Punto por Punto Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Kaming mga seka, tagapagtanggol sa ating simbahan, walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga natutuhanan sa pamagitan ng referensya, Biblia at mga kasaysayan, upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Kami ang mga CFDs at nagbilaran, Catholic Faith Defenders, sundalo ng simbahan. Ikaw ay Katolik, dapat mong ipaglaban ang pananampalataya ng ating simbahan. Ang aming misyon ay ang pagdipinsa sa mga atake ng mga bulaang propeta, para patibayin ang bawat Katoliko, upang di maluho sa ibang pastor at ministro. Kaming mga CFD, tagapagtanggol sa ating simbahan, walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan, upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Sa Mateo 16:18, ang simbahan itinayo ni Jesu Cristo, hindi ibang iglesia kundi ang Katoliko, walang makapanay kahit pa ang impyerno. Noong 13 nagsimula ang Katoliko, si San Pedro pinili naging unang Pangulo. Pangako ng Panginoon ay kanyang sasamahan, ang itinatag na simbahan hanggang sa kawakasan. Kaming mga CFD, tagapagtanggol sa ating simbahan, walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan, upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Kami maliliit na mga sundalo at sinusuportahan sa mahal na obispo. Biyayang galing sa Diyos ang lahat karunungan, upang mapreserbar ang dogma ng simbahan. Marami na ngayon ang